Okay, so let's have a word of prayer to start. Let's pray. Father God, we would like to ask for your blessing and guidance. May the Holy Spirit be the one to lead us in our study today. Please give us understanding. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay, so sino ang nakakaalala kung ano yung pinag-aralan natin last week? Yung new covenant at saka old covenant. Ayun. So, yung tungkol sa covenant, saka yung relationship niya sa sanctuary, di ba? So, yung ministry na ginagawa ni Jesus sa kasalukuyan. So, pag tinanong kayo ng kaibigan niyo, anong ginagawa ni Jesus ngayon? Anong sagot niyo? Nasa heaven. Medyo Sanctuary siya ang high priest na nag-ano sa atin ngayon. Ayun. So, nasa heaven siya. Siya yung high priest na nagmi-minister sa atin. Di ba? So, pag tayo ay nagdadasal, si Jesus yung nagmi-minister sa atin. Pag tayo ay humihingi ng tulong, humihingi ng tawad, si Jesus yung nagmi-minister sa atin. So, very active siya sa ngayon. At napag-aralan din natin last time kung saan siya nagmi-minister, di ba? So, sa langit, meron tayong tinatawag na sanctuary, yung temple ni God, at doon nagmi-minister si Jesus. Pero bukod sa pagmi-minister, meron pang importanteng ginagawa o gagawin doon sa sanctuary na yon. At yun ang tinatawag nating yung pagja-judge, paghuhukom. Okay? So, kaya ang topic natin this week is ito, God's Court. Yung dito sa Japanese, ang tawag natin dito is saibang. Sa Tagalog is sa korte. Sino na sa inyo ang may experience na yung physically nakapasok na siya sa korte o naging part kayo ng court proceedings? Meron sa inyo? Wala? Ako one time, Ano yung Roland? yung nakapasok na kayo sa isang korte o naging part Mhm. court proceedings. Witness kayo o nanonood kayo. Yung papa ko abogado kasi kaya Abogado pa lang. nakapunta. I see. Okay. Ako one time sa sa Quezon City Hall nung high school ako. So, nakapasok ako. Minsan kasi meron tinatawag na week ng mga estudyante na for 1 week party sila nung ginagawa ng mga city officials. So, nakapasok kami nun sa isang korte. So, ang pag-aaralan natin ngayon is itong judgment na ginagawa sa korte ng Diyos. At napag-usapan na natin dati na karaniwan, pag narinig ng tao yung word na judgment, ang una nilang nararamdaman is parang negative. Di ba? Takot, o kaya nag-aalala. Di ba? So, yun yung unang nararamdaman natin pag naririnig natin yung salitang judgment. Pero actually, yung judgment na pinag-uusapan natin dito is, ang purpose niya is para ma-declare ng Panginoon yung mga tao na not guilty. Okay. So, gagawa ng paraan ng Panginoon para ang mga tao ma-declare niya na hindi guilty. So, of course, alam natin, lahat ng tao nagkasala. So, lahat tayo guilty. So, ano yung gagawing paraan ng Panginoon para ma-declare niya tayo na not guilty? So, yun yung tinatawag nating plan of salvation.
Kaya importante na maintindihan natin ano itong ginagawang judgment ng Panginoon. Okay? So itong week na to, pag-aaralan natin yung judgment mismo. Tapos sa Thursday, pag-aaralan natin ano yung magiging basihan ng judgment na yan. Okay? So, ang unang question natin, what court summons do we all have pending? Kasi sa Pilipinas, di ba, pag ikaw ay haharap sa korte, ang unang-una mong matatanggap, anong tawag natin doon? Sofina. Subpoena. Yan, di ba? May sulat galing Mm. sa korte na ikaw ay iniimbitahan, iniimbitahan na humarap sa korte. So, sa Bible, pag binasa natin yung 2 Corinthians chapter 5, ang nakasulat dito, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. So, sino ang haharap sa hukuman ni Kristo? Lahat tayo. Lahat tayo. Walang exception dito. Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So, walang exempted dito sa tinatawag nating pagharap sa hukuman ni Kristo. At hindi pwedeng proxy. Hindi ka pwedeng maging kinatawan ng anak mo at hindi ka pwedeng sabihin mo doon sa asawa mo, ikaw na lang ang humarap. Hindi. So, lahat tayo haharap. Ang sabi sa Romans chapter 14, verse 10, But why do you judge your brother, or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. So, pare-pareho tayo. Nakasakay tayo sa isang bangka, pare-pareho. Lahat tayo haharap sa judgment seat. At ang patuloy pa sa Romans 14:10, For it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So, lahat haharap sa hukuman. Ngayon, pag sinabi nating judgment o yung court case natin sa korte ni Jesus, may tatlong parte ito. So, may tatlong stages. Ano yung unang stage? Investigation. Investigation. So, alam natin yan. Pag ikaw ay inakusahan, magkakaroon muna ng investigasyon. Ang second stage, sentencing. So, nag-imbestiga, inaral yung resulta ng investigasyon, tinignan kung ano yung mga pruweba, at pag napag-aralan yan, magkakaroon ng desisyon. Whether you are guilty or not, ang tawag doon is pagsisentensya. Diba? Sentencing. After ng sentencing, yung pangatlong stage, yung execution ng sentence. So, papatupad na kung ano yung hatol sa'yo. So, ito sa tingin ko, malinaw naman tayo dito. Ito yung parte, yung steps, investigation, sentencing, execution. Okay? So, halimbawa, may isang tao, meron siyang pinatay, tapos, inimbestigahan, siya nga ba talaga ang pumatay? Pinagplanuhan niya ba yung pagpatay? Sagot, oo, ayon sa pruweba. So, hinatulan siya ng korte. Ang sabi sa kanya, ikaw ay hinahatulang mamatay sa pamagitan ng silya elektrika. So, yun yung sentencing. Tapos, after mga ilang araw, minsan buwan, minsan taon, i-execute. Ibig sabihin, ipapatupad kung ano man yung hatol. So, ang hatol, kamatayan sa silya elektrika, uupo ko sa silya elektrika para mamatay. So, yun. Yung alam natin yung pagkakasunod-sunod nun. So, yung judgment na haharapin natin, ganun din. There is. Sa korte ni Kristo, ganun din yung step. Merong investigation, merong sentencing, at merong execution. Okay? Next.
When will the investigative part of the judgment be done? So, yung investigation, kailan yung gagawin? Before or after ng pagdating ni Jesus sa second time? So, pag binasa natin, Revelations 22 verse 12, ako'y malapit ng dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So, pag binasa natin ito, ang sinasabi nito sa atin, malapit na dumating si Jesus at pagdating niya, dala niya na yung gantimpala. Ibig sabihin, dala niya na yung hatol. Di ba? At yung hatol na yon, ang ginamit na word dito is gantihan. So, based dun sa ginawa ng bawat isa sa atin, matatanggap mo yung hatol. Di ba? So, alam natin na ang hatol is either ikaw ay may buhay na walang hanggan, o kaya ay ikaw ay hindi maliligtas, ikaw ay makaka-experience yung tinatawag nating second death. Okay? So, napag-aralan natin dati yan. Ang sabi sa Matthew 16, verse 27, For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Yung kanina, binasa natin Revelations 22, verse 12. Ngayon, yung binasa ko sa English is Matthew 16, 27. So, ibig sabihin, sa simula man ng New Testament o sa kahulihan mo ng Old Testament, consistent yung sinasabi niya pagdating sa judgment na si Jesus dadating at pagdating niya, dala-dala niya yung reward at yung reward na yun according sa ginawa ng bawat isa sa atin. Okay. So, pag may question kayo, anytime, i-ano nyo lang ha, i-post nyo lang para maganda na yung itanong nyo siya bago nyo malimutan. Okay. So, next question. Must we appear in person or is there a record of our lives that will be reviewed? So, kanina nabasa na natin ang bawat isa sa atin na harap sa hukuman. Di ba? So, basahin natin kung ano yung nakalagay dito sa Revelations 20. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. So it seems, meron tayong record. Then at the same time, kinakailangan nating humarap. So pag humarap tayo, ipapakita rin yung record. At nung nabasa ko to, ang laging bumabalik sa isip ko nung bata ako pagkakausapin ako ng nanay ko. Nung pagkakausapin ako, mayroon kang ginawang kasalanan. Ang itatanong sa'yo, bakit mo ginawa? Na-experience na dati yan. Meron kang ginawang hindi tama, tapos tatanungin sa'yo, bakit mo ginawa? Nung bata yan. Yan madalas tanongin pagka. Oh, na-experience yun na yan. Yes. Anong naisasagot niyo? Minsan. Minsan nagsinungaling. Hindi ko alam. Para sa akin, yun yung pinakamahirap. Alam mo yun? Okay lang na paluin. Okay lang sa akin na paluin ako. Pero yung, alam mo na mali yung ginawa mo, tapos tatanungin ka, bakit mo ginawa? Parang ang hirap uh, ipagtanggol yung sarili mo kung alam mo na mali yung ginawa mo. So, just imagine, pagharap natin sa trono ng Panginoon. At ipinakita yung mga records natin. Ano yung masasabi natin?
magiging katulad tayo ni Eva tsaka ni Adan. Isisisi natin. Kasi si kasi ganito yun. Parang ganyan ang mangyayari. O, pag humarap tayo sa hukuman ni Kristo tapos ganun yung thinking natin, ibig sabihin, malabo. Malabo tayo ma-declare na hindi guilty. Sa tingin ko, pag humarap tayo kay Kristo at tayo ay tumanggap na ng kanyang kaligtasan, ang masasabi lang natin, either tayo ay magtatago sa likod niya, di ba? Sasabihin natin, ah, guilty as charged, di ba? Pero, ikinumpisal ko na itong kasalanan na to at pinatawad na ako. So, para doon sa mga tumanggap na ng pagpapatawad at ng kaligtasan ni Kristo, masasabi nila yan. Ay yung mga hindi tumanggap kay Kristo, anong may dadahilan nila? Naalala ko tuloy yung yung sa parable sa kasal ba? Nung merong isang tao na hindi siya nakadamit pang kasal. Nung tinanong siya nung hari, bakit hindi ka nakasuot damit pang kasal? Wala siyang masabi. So sa tingin ko, ganun yung magiging kalalabasan ng mga taong hindi tatanggap kay Kristo pagdating ng hukom. Wala kang masasabi na dahilan kung bakit hindi mo tinanggap si Kristo. O hindi mo malaman kung bakit ko nga ba ginawa. Kaya nga ang sabi nila, pagdating ng panahon na yan, yung alam niyo yung magtatangis yung ngipin. Nagawa niyo na ba yun? Sa sobrang sakit o sa sobrang galit na tumutunog yung mga ngipin mo. So, ang tawag doon, nagtatangis. Diba? So, obviously, pagdating nung judgment, merong dalawang experience. Either ikaw ay tuwang-tuwa dahil ikaw ay nailigtas sa kabila ng mga nagawa mong kasalanan. O ikaw ay isang galit, takot, at hindi mo malaman ano nga ba ang dahilan. So, yun yung mangyayari. We will appear in person, tapos meron tayong record kasi meron ebidensya. So, ang next na question, kanino magsisimula yung investigation nitong life record na to? With whom does this investigation of people's life record begin? Pag binasa natin yung 1 Peter chapter 4 verse 17 ang nakalagay, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Diyos? So, magsisimula yung paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. Ngayon, ang next question dito, ano ba yung sambahayan ng Diyos? Specific church denomination ba yan? So, anong ibig sabihin ng sambahayan ng Diyos? So, nung panahon nila Peter, wala pa namang iba-ibang denomination. Ano kaya yung sinasabi ni Peter na sambahayan ng Diyos? So, kahit nung panahon ni Peter, dalawa lang naman ang klase ng tao. Isang mananampalataya at isang hindi nananampalataya. Diba? Kung titignan natin, kung aalalahanin natin yung napag-aralan natin sa Daniel chapter 7, yung nakakita ng little horn, tapos habang yung little horn na yun ay namamayagpag, di ba? Nagkaroon ng persecution. Ang sabi sa Daniel chapter 7:22, until the Ancient of Days came, and a judgment was made in favor of the saints of the Most High. So, nung sinabi ito sa Daniel 7:22, binanggit muna yung little horn. Na alam natin,
nagre-represent ng beast sa Revelation. So yung beast, nakagawa na siya ng ng judgment niya. So ang judgment niya is lipulin yung tao ng Diyos, di ba? Pero yung God din is gumawa siya ng judgment. At yung judgment niya is in favor of the saints. So makikita natin baliktad, di ba? Ang judgment ng beast, patayin lahat ng mga taong yan. Ibig sabihin, yung kinoconsider nilang siguro dahilan ng kung bakit may nangyayaring kamalasan, di ba? Alam nila sa bandang huli, ganun din ang mangyayari. Sisisihin ang mga tao ng Diyos. Pero ang Diyos, siya ang yung mag-judge in favor of the saints. Ngayon, sa ibang translation, yung in favor, ang translation din is for o kaya of the saints. So, ibig sabihin, mauuna niya talagang iimbestigahan, i-judge yung mga taong nagpo-profess na sila ay mananampalataya. Okay. At ito ay hindi na kataka-taka, lalong-lalo na pag pag binasa natin yung sinabi ni Peter, ang sabi niya, magsisimula yan din sa mga sambahayan ng Diyos. So kung magsisimula yun sa sambahayan ng Diyos, na ang sabi niya is scarcely, ibig sabihin pahirapan, no? Na maligtas, ano pa kaya yung wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? So pag sinabi natin ditong magsisimula ang investigative judgment, dun sa sambahayan ng Diyos, anong mararamdaman mo? Are you excited? Minsan, di ba? Pag merong event, gusto natin, nasa unahan tayo ng kita. Di ba? Pero pag itong event na to, investigative judgment, gusto niyo ba nasa unahan? Kayo? Nakakatakot. Nakatakot. Yung alam mo, nung nasa school dati, di ba? Meron kayong assignment. Ang assignment nyo is mag-prepare kayo ng presentation. At napaghandaan mo yung presentation na yun. At alam mo is ginawa mo yung best mo para sa presentation mo. So, nung nag-ask yung teacher, sino yung gustong unang mag-present? Hindi mo ba itataas yung kamay mo? So, tayo ba ay confident sa ating tagapagligtas na si Kristo na sinabi niya, ako ang bahala sa inyo. So, last time napag-usapan natin, di ba? Kung sino yung judge, kung sino yung ating tagapagtanggol, pareho si Jesus yan, di ba? So, kung alam mo na siya yung judge, siya yung tagapagtanggol mo, hindi mo ba gugustuhin na, sige, may na mag-judgment, di ba? So, para sa atin na kiniklaim natin na tayo ay nasa sambahayan ng Diyos, sa tingin ko good news ito. Kasi hanggang hindi natatapos itong judgment na to, mananatili lang tayo dito sa mundong ito. Na ewan ko kung kayo, medyo, hindi pa ba kayo nagsasawa na puro hirap, problema, di ba? Sakit. Pagod. Lalong-lalo na kung meron kang alam na pangako sa atin ng Diyos na meron mas magandang mundo na naghihintay sa atin. So, good news, yung judgment is actually good news, di ba? So, sino yung prosecuting attorney? Sino yung taga-usig? Ang sabi sa Revelations 12:9, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya.
At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapangyarihan ng kanyang Kristo sapagkat itinapon na ang tagapagparatang sa ating mga kapatid na siyang nagpaparatang sa kanila sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. So, merong tayong masipag na nagpaparatang araw at gabi. Ibig sabihin, hindi nagpapahinga ito. Siya yung prosecuting attorney. At ang tawag natin sa kanya, ang Diablo o ang Satanas, si Satanas. Okay? Naalala niyo yung istorya ni Job? Kung tinignan natin sa Job chapter 1, verse 9 to 11. So, walang kamalay-malay si Job na siya na pala yung subject ng usapan. So, sabi sa chapter 1 ng Job, verse 9 to 11. So Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing? Ang sabi kasi ng Diyos, hindi mo ba nakita yung anak ko na si Job, di ba? Napakamasunuri, napakabait. Ang sagot ni Satan, hindi ba takot sa'yo si Job nang walang dahilan? Di ba? Yung takot dito is yung fear of God. Ibig sabihin, iginagalang ni Job ang Panginoon, sinusunod ni Job ang Panginoon. Ang sagot ni Satan is, hindi ba kaya ka lang naman niya sinusunod dahil merong bagay na naging dahilan niya para maging masunod. Ang sabi ni Satan, have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. So, kita niyo yung takbo ng isip nitong si Satanas. Ha? Si Job, masunurin at mabait. Ang sabi niya sa Diyos, kaya lang naman masunurin at mabait yan at may takot sa iyo. Kasi, bine-bless mo siya, di ba? Pinoprotektahan mo siya. Yung possessions niya, dinodoble mo. Tignan natin kung alisin mo yung mga possessions na yan, alisin mo yung mga material blessings na yan, tignan natin kung maging mabait pa rin siya sa iyo. Malamang yan, i-curse ka niya. So, nakita niyo kung paano ang tawag dito, mag-akusa itong si Satanas, di ba? So, alam nyo kung anong nangyari kay Job. Naging subject siya ng pagpapahirap nitong si Satanas. Kasi gustong patunayan ni Satanas na pag ang tao, inalisan mo ng material blessing, hindi niya mamahalin ng Panginoon. Ngayon, ang tanong sa atin is, tama ba si Satanas? Ang dahilan lang ba kung bakit mahal natin ang Panginoon is dahil tayo ay binibigay niya ng material blessing? Hindi. Hindi naman. Di ba? Dapat hindi yun ang dahilan natin. Kasi, paano kung gawin ni Satanas sa atin yung ginawa niya kay Job? Biglang nawala yung ipinundar mong bahay. Yeah? Nawalan ka ng trabaho. Nagkasakit ka. Tapos na rin ba yung pagmamahal mo sa Panginoon? So, isa yun sa mga iaakusa sa atin ni Satanas. So, siguraduhin natin, mahal ba natin ang Panginoon? Kung mahal natin, bakit kumahal ang Panginoon? Kasi kung mababaw ang dahilan natin, madali tayong mahahanapan ng butas sa Satanas. Okay? So, kung meron tayong prosecuting attorney, meron din tayong defense. Meron din tayong tagapagtanggol. Okay? So, sino yung tagapagtanggol natin? Jesus. 1 John chapter 2 verse 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama.
si Jesucristo na siyang matuwid. So, kung merong masipag na taga-usig, meron din tayong hindi lang masipag, mapagmahal, at makapangyarihang defense attorney. Ang sabi sa Romans 8:33-34, who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. So si Kristo, si Jesus, yung magiging tagapagtanggol natin. At siya yung magiging tagapamagitan. Siya yung mag-i-intercede sa atin. Ito lang yung dahilan kung ba't masasabi natin na yung judgment is good news. Kasi meron tayong tagapagtanggol. At ang sabi sa Hebrews, di ba, itong tagapagtanggol natin, itong high priest natin, na-experience niya kung paano maging tao. So, alam niya yung nararamdaman natin. Kung ikaw ay natukso, di ba? Ikaw ay nakagawa ng kasalanan, lumapit ka sa kanya, humingi ka ng tawad. Naiintindihan niya kung bakit mo nagawa. So, kinakailangan lang lumapit ka sa kanya, humingi ng tawad. So, yun isang advantage na si Jesus is nagkataong tao. Mula bata hanggang tumanda. So, na-experience niya yung mga experience natin. So, kahit anong oras, pwede mo siyang lapitan. At sabihin mo sa kanya kung ano yung paghihirap mo, kung ano yung problema mo. Kung ikaw ay natukso, nakagawa ng kasalanan, at ikaw ay nagsisisi, maintindihan ka niya. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng ating tagapagtanggol. So, next question. What will happen to the record of the sins of God's people who were converted and who repented of their sins? So, yung mga tao na lumapit sa ating Panginoon, nagkaroon ng conversion, di ba? Yung puso na matigas, naging pusong malambot, at nagsisi ng kanilang kasalanan. Ang sabi sa Acts 3, verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Parang yung mga kasalanan natin, yung mga nagawa natin, yung mga past sins natin, mapawi, mawala. Kasi kung halimbawa, ilang taon tayo ngayon, sabi natin 50 ka ngayon, at nakilala mo si Jesus. At sabi mo, nakilala ko si Jesus ngayon, at simula ngayon, susundin ko na ang kanyang mga kalooban, ang kanyang kautusan. So sabihin natin na naging ikaw ay mabuting Kristiyano simula nung ikaw ay 50 anyos. Paano na yung nagawa mo before nun? Kahit na sabihin mong naging perfect ka from 50 years old and above, hindi nun mabubura yung ginawa mo before 50 years old ka. So ano lang yung paraan para mapawi yung kasalanan mo before? Lumapit ka kay Jesus, humingi ka ng tawad. Yun lang yung paraan. Ang sabi nga sa atin sa 1 John chapter 1 verse 10, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John chapter 1 verse 9. Okay? Kaya malinaw na malinaw sa atin na yung pagsunod natin sa kautusan, hindi tayo maliligtas. Kasi kahit sumunod ka sa kautusan perfectly simula ngayon, na paano yung ginawa mo dati? Di ba? So, ang grasya lang talaga ng Panginoon ang pwedeng magligtas sa'yo. So, nabanggit natin kanina, meron tayong record sa langit. So, what is the name of the register, yung record natin, that records the name of those who have accepted Jesus as their Savior? So, yung mga taong nagbalik loob sa Panginoon,
tumanggap sa Panginoon na bilang tagapagligtas nila, yung pangalan nila saan matatala, saan maisusulat. Revelations 21 verse 27, at hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi. Ibig sabihin doon sa langit, sa new heaven, sa new earth, hindi makakapasok doon ng anumang bagay na marumi. O ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. So ito yung pangalan ng talaan, ng register. Aklat ng buhay ng Kordero. Ano sa English yan? Book of Life. Di ba? The Lamb's Book of Life. No. Hindi ito Book of Life ng kahit sino, no? Ito yung aklat ng buhay ng Kordero. So hindi lang sa Revelations 21 nakasulat yan. Nakasulat din yan sa Philippians chapter 4, verse 3. Ito yung nakasulat. And I urge you also, true companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement, si Paul yung nagsasalita dito, with Clement also, and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Okay? So, kahit ng panahon ni Paul, alam na ni Paul na yung mga taong tumanggap kay Kristo at resulta ng kanilang pagtanggap kay Kristo, nagtrabaho sila, gumawa sila para sa Panginoon. Ang tawag ni Paul dito is yung mga fellow workers niya na yung mga pangalan nakasulat sa Book of Life. Gusto niyo bang makita yung pangalan niyo sa Book of Life? Siyempre. So, Gusto. Yes. ano yung paraan para masulat yung pangalan natin sa Book of Life? Based sa binasa natin, ano yung paraan para masulat yung pangalan natin dito sa Book of Life? Confess our sins. Mm. Believe in Jesus Christ. Oo. Lumapit tayo kay Kristo, di ba? Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas natin. Pagsisihan natin ang kasalanan natin. At simula ng araw na yun, lumakad tayo kasama si Jesus. Doon sa timing na tinanggap mo si Jesus na iyong tagapagligtas, yung pangalan mo, maitatala sa Book of Life. Sabi sa Revelations 13 verse 8, all who dwell on the earth will worship Him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb, is slain from the foundation of the world. So ito naman sa Revelations 13:8, baliktad naman ang sinasabi. Yung mga hindi nakasulat doon sa book of life ng Lamb, sila yung mag-worship dun sa beast. So it seems, dalawa lang talaga yung grupo ng tao. It's either yung pangalan mo nakasulat doon sa book of life o hindi. Pag yung pangalan mo nakasulat doon sa book of life, ang wino-worship mo ang Panginoon. Pag ang pangalan mo hindi nakasulat doon sa book of life, ang i-worship mo yung beast. Yan yung gusto ko sa Bible. Malinaw siya. Wala siyang paligoy-ligoy. Walang gray area. So, ibibigyan ka talaga niya ng sapat na informasyon para ikaw ay mag-decide. Ikaw ba nakasulat o hindi? So, next question. What will happen to those who were once saved and registered in this book of life but who continue to cherish sin? So, may mga tao na tumanggap sa kaligtasan, di ba? Pero for whatever reason, nagpatuloy sila sa kanilang kasalanan. Okay? So, ang word na ginamit dito, once saved. So, nung lumapit ka sa Panginoon kasi, at that point, binigyan ka ng kaligtasan. So, ligtas ka, di ba? Kaya yung question na, ikaw ba ay ligtas? Siyempre, nung lumapit ka sa Panginoon, ang pangako niya is bibigyan ka niya ng kaligtasan. So, ang question is, nagpatuloy ba? Di ba? Nagpatuloy ba na yung kaligtasan ay inalagaan mo na nasa iyo?
Anong mababasa natin sa Biblia tungkol dyan? Exodus 32. Ito, yung pakikipag-usap ni Moses sa Panginoon. So ito ay usapan between Panginoon at kay Moses. So medyo mabigat yung ano nito, yung dating nito. Di ba? So ang nakalagay dito, Exodus 32 verse 31. Kaya't bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, "Oo, ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili ng mga Diyos na ginto." Ito yung pangyayari na bumalik si Moises sa Mount Sinai. At dahil matagal siya doon, di ba, 40 days, 40 nights, yung mga tao na inip. Sabi nila, hindi namin alam kung ano yung nangyari kay Moises, di ba? Buhay pa ba si Moises? Hindi namin alam. Gusto nila, nakikita nila yung sinasamba nila. So gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Yung mga jewelry nila, nagawa sa ginto, inipon nila, at nagpagawa sila ng Diyos-Diyosan na ginto. Di ba? At yun yung worship nila. So nung bumalik si Moises, nakita niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, balikan mo yung mga tao yun. Kasi meron silang ginagawa na hindi ka nais-nais. So, nakita ni Moses yun. At nakita ni Moses kung anong ginagawa ng mga tao. At ito, bumalik si Moses sa Panginoon para ipakiusap yung mga tao. So, ang sabi niya, oo, nagkasala sila. Si Moses na yung umami, nagkasala sila. Gumawa sila ng Diyos na ginto. Anong pakiusap ni Moses dito? Ngunit ngayon, kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. So itong si Moses is ano siya, type siya ni Christ. Ibig sabihin, at this point, kumakatawan siya kay Kristo. Siya yung namamagitan. Sabi niya, kung maaari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. At kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo. So, ganito ka seryoso si Moises, di ba? Yung pagmamahal niya dun sa bayan ng Israel. Payag siya na ipagpalit yung sarili niya para sa kaligtasan ng mga tao. So, ganun yung ginawa ni Jesus, di ba? Na kinuha niya yung risk, di ba? Yung pagiging delikado ng ginawa ni Jesus. Nagkatawang tao siya para mamatay. Kung siya ay na-tempt ni Satan, magiging permanent na yun, di ba? Na nakahiwalay siya dun sa God the Father, sa God the Holy Spirit. Pero dahil sa pagmamahal niya sa tao, handa siyang ibigay yung sarili niya para maligtas sila. So ito yung ginagawa ni Moses dito. Pero ang isang bagay na makukuha natin dito, na pwede palang burahin yung pangalan dun sa aklat. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, ang sino mang nagkasala laban sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. So ang sabi ng Panginoon, Moises, naintindihan ko kung ano yung gusto mong gawin, yung pagmamahal mo sa tao. Pero hindi ganun yung pamamalakad natin. Ang pamamalakad natin, ang sino mang nagkasala laban sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Pag sinabing buburahin sa aking aklat, ibig sabihin, nakasulat doon. Kaya nga buburahin. Kung hindi naman nakasulat doon in the first place, wala kang buburahin. Diba? Ito is sa Exodus natin nabasa ito. Ngayon, sa Revelations din, may nakasulat. Revelations chapter 3, verse 5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life. So pareho yung idea. Pag sinabi nating blot out, buburahin. Ha? I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So the same yung idea, buburahin yung pangalan kasi nakasulat ng una. Ngayon, ano yung dahilan kung bakit buburahin? Ang sabi dito, ang sino mang nagkasala laban sa Diyos. Yun yung buburahin. Okay? Dito sa Ezekiel 33, meron din tayong makikita dito. Actually, Ezekiel 18, pero mas malinaw yung nakasulat dito sa Ezekiel 33, verse 13 and 16. Ito, babasahin ko.
Ang Diyos yung nagsasalita, ano? When I say to the righteous that he shall surely live, but he trusts in his own righteousness and commits iniquity, none of his righteous works shall be remembered, but because of the iniquity that he has committed, he shall die. So ang sabi niya, pag merong isang mabuting tao, at sinabi ng Diyos, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay mabubuhay. Pero after na sabihin yun, yung tao na yun ay nagtiwala sa kanyang sariling katwiran, diba? At nagsimulang gumawa ng kasamaan. Ano ang sabi ng Diyos? Yung ginawa niyang kabutihan dati, parang wala na yun, diba? At ang sabi niya, yung tao na yun, mamamatay. So nakita niya, una, righteous ang declaration sa kanya, mabubuhay siya. Pero dahil gumawa siya ng kasamaan after nun, ano nangyari sa kanya? Ang declaration sa kanya, siya yung mamamatay. Ay yung kabaliktaran nun. Verse 14, Ezekiel 33 verse 14. Again, when I said to the wicked, you shall surely die, if he turns from his sin and does what is lawful and right, if the wicked restores the pledge, gives back what he has stolen, and walks in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live. He shall not die. So kahit yung kabaliktaran, totoo din. Pag merong isang taong masama, at that point, siya ay mamamatay. Di ba? Pero, kung siya ay magbabago, ang sabi, he turns from his sin. Nag-repent. At pagka-repent is, naging matuwid siya. Ano na ngayon ang declaration sa kanya? Siya ay mabubuhay. So makikita natin, di ba, yung kalagayan ng tao, walang tinatawag na dahil naging mabuti ka nung simula hanggang katapusan mabuti ka. O dahil masama ka nung simula hanggang katapusan masama ka. Walang ganon. Habang ikaw ay buhay, di ba, ikaw ay may pag-asa. So ibig sabihin din nun, hindi guarantee na dahil mabait ka ngayon, ikaw ay magtitiwala na sa iyong kakayahan. At sasabihin mo, mabait ako ngayon, mabait ako bukas, ligtas ako ngayon, ligtas ako bukas. Pag yun yung ating pag-iisip, yung takbo ng ating pag-iisip, na ang magiging katwiran natin, magtitiwala tayo sa sarili nating katwiran at lakas, yun ang recipe for disaster. No? So, dapat hanggang huli, magtitiwala lang tayo sa lakas ng ating Panginoon, hindi sa sarili natin. We will all who profess that Jesus is their Savior and who claim to be saved ultimately be saved. So lahat ba ng tao na nagsasabi nila, si Jesus ang aking Panginoon, ako ay ligtas. Lahat ba na nagsasabi ng ganun? Sa huli ay maliligtas? Ito, alam natin, nakasulat sa Matthew 7:21-23. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So, diretso yung sagot ni Jesus dito. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi sapat yung salita lamang. Di ba? Kahit sino pwede magsalita eh. Di ba? Kahit sino pwedeng sabihin na si Jesus ang aking Panginoon, siya ang aking sinusunod. Ako ay ligtas. Pero iba yung ginagawa mo. Hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, ang napakasakit dito sa sagot ni Jesus, hindi ko kayo kilala kailanman. Ibig sabihin kahit ng simula, hindi niya nakilala. Just imagine, kung meron kang tinatawag na kaibigan, sinabi mo, yan, kaibigan ko yan, simula pa ng bata kami. Body-body kami yan. Nung tinanong yung isa, sabi, kaibigan ka daw niya. Sabihin, hindi ko kilala yan. Napakasakit, diba? So, ibig sabihin, may mga tao na
Pwedeng honestly, sa tingin nila, safe sila. Pero dahil hindi nila sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi sila maliligtas. So ano yung dahilan? Bakit sila na-deceive na gano'n? Paano nangyari na naniniwala sila na ligtas sila, pero hindi pala sila ligtas? Nakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 10. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish. Ito yung dahilan, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Yung mga tao na hindi nagmamahal sa katotohanan, sila yung mga madideceive. At anong ibig sabihin natin ng mga nagmamahal sa katotohanan? Unang-una, kung mahal mo ang katotohanan, sasaliksikin mo kung ano yung katotohanan. At kung mahal mo yung katotohanan, pag nakita mo yung katotohanan, hindi mo papakawalan. Diba? So, ang mga tao, malilim lang sila kasi hindi nila mahal ang katotohanan. Pwede magsasabi lang sila, Panginoon ko, ang Diyos, di ba? Ako ay naglilingkod sa Diyos, pero hindi sila nagmamahal sa katotohanan. Hindi nila sinasaliksik ang salita ng Diyos. Dinideceive lang nila yung sarili nila. Okay. Ito yung sinasabi dito sa 2 Thessalonians 2. So sila yung pagdating ng judgment, parang masusurprise pa na, ano? Hindi kami ligtas? At sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kayo na gumagawa ng kasamaan. So, sa anong pamamaraan tayo i-judge? Will we be judged by our religious profession or by some other means? So, ibig sabihin ba nito, i-judge ba tayo dahil ikaw ay miyembro ng ganitong simbahan? O ikaw ay i-judge dahil sinabi mo na ikaw ay isang Kristiyano? O sa iba pang paraan? Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, itong book ng Ecclesiastes is sinulat ito ni Solomon. At sinulat niya to nung bandang huli na ng buhay niya. Alam niyo naman yung naging buhay ni Solomon, di ba? Pag sinabi kong Solomon, ano yung isang bagay na masasabi niya tungkol kay Solomon? Maraming asawa. Maraming asawa. Bago siya nagkaroon ng maraming asawa, ano yung masasabi niya tungkol kay Solomon? King of one. Di ba? Siya yung wisest man who ever lived. Kasi nung tinanong siya ng Panginoon, Solomon, kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Blank check yan, di ba? So, anong hihilingin mo? Ang hiling ni Solomon, sabi niya, kailangan ko ng maunawaing puso. Di ba? Para maintindihan niya at malaman niya kung paano niya irurule yung mga tao. Di ba? Yun yung hiniling ni Solomon. Kaya yun yung ibinigay ng Diyos sa kanya. At ibinigay ng Diyos sa kanya yung iba pang hindi niya hiniling. So, later on, siguro na alam niyo naman, yung kayamanan, yung power, nagko-corrupt sa tao yan, di ba? So, nagbago si Solomon. Nagtiwala siya sa sarili niya, sa talino niya, sa yaman niya. Pero nung bandang huli, nagsisi si Solomon. At makikita natin dito sa sinulat ng aklat sa Ecclesiastes. Itong Ecclesiastes 12, last verse ito. So, ang sabi ni Solomon, lahat ng bagay ginawa ko. Di ba? Marami akong bahay, marami akong garden, marami akong pera, marami akong kabayo, marami akong sundalo, marami akong asawa, di ba? Marami akong mga singers, marami akong musician. Lahat na meron siya. Pero ang sabi niya, lahat pala yun ay baliwala lang. So, ang sinabi niya dito sa last chapter, last 2 verses ng Ecclesiastes 12, ito ang wakas ng bagay. So, isuma total mo, ito yung bottom line. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom. Pati ang bawat lihim na bagay, maging ito mabuti o masama.
So galing ito sa wisest man na nabuhay, na ginawa ang lahat sa mundo, meron siya ng lahat ng bagay sa mundo. At the end, ito yung conclusion. So ang sabi niya sa atin, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ito yung magiging basis ng ating judgment. Yung fear natin sa Panginoon at yung pagsunod sa kanyang mga utos. Ang sabi pa sa James chapter 2 verse 12, so speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. So yung law of liberty, yung moral law ng Panginoon, yun yung magiging basihan ng judgment natin. Sa Thursday, mas malalim pa yung pag-aaral na gagawin natin dyan kung ano yung standard na i-apply sa atin sa pag-judge, di ba? So sa ngayon, sinasabi lang natin na yung magiging basis din sa judgment is yung law of God. Ang nakalagay pa dito sa Matthew 16:27, doon sa the same question, kung sa ano ba yung paraan, ano yung magiging batayan ng paghuhukom, sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So inulit na naman dito. Gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So yung reward na matatanggap natin sa judgment, nakabase sa ating mga ginawa. Ang sabi pa sa Revelations 22 verse 12, nabasa natin ito kanina, and behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. So, ang natural na question na darating sa atin is, ang tatanong natin, teka, dati na pag-aralan natin Ephesians chapter 2 verse 8, di ba? Sabi, we are saved by grace through faith alone, not by our works. Eh bakit ngayon nababasa natin na ang magiging basihan ng judgment natin is yung mga gawa natin? Paano nga ba nangyaring ganun? Paano natin pagsasamahin yun? Di ba? Hindi ba siya contradictory? Hindi. Ano yung connection ng dalawa? Yung grace through faith sa kanong works. Pag tinanggap po natin ng Panginoon, Mm. parang daily living with Christ ka na. So every day, dapat lahat ng ginagawa mo is according sa sa standards ng Panginoon po. Oo, tama yan, no? So, sa pamamagitan ng grace, pananampalataya, tatanggapin natin yung kaligtasan galing sa Panginoon at kasama doon sa kaligtasan, nabasa natin sa 1 John chapter 1 verse 9 kanina, hindi lang pagpapatawad yung ibibigay niya sa atin. Ibibigay niya rin sa atin yung pagdidiretso ng ating kabaluktutan, yung paglilinis, yung cleansing ng ating unrighteousness. Okay? At ang resulta ng ating pagtanggap doon sa biyaya ng Panginoon na yun ay buhay na bago. Diba? Yung buhay na nagiging masunurin ka sa Panginoon. At yung resulta ng pagiging masunurin sa Panginoon, yung works, resulta yon nung tinanggap mong grasya galing sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. So, ang pinag-uusapan natin dito is yung pruweba, yung proof ng iyong pananampalataya. Kaya ang magiging basihan, di ba, is yung gawa mo, kasi yung gawa mo ang nagpapatunay ng iyong pananampalataya. Okay? Kasi kahit sino pwede magsabi na meron akong pananampalataya, ako'y naniniwala kay Jesus. Parang kanina, yung binasa natin sa Matthew 7. Kahit sino pwedeng magsabi na, Panginoon, Panginoon. Pero kung ang pinapakita ng gawa mo ay kabaliktaran, ang sabi ni Jesus, sorry, hindi kita kilala.
So, makikita natin, consistent na naman ng Bible, pag sinabi niya, ang basihan ng iyong gantimpala is yung ginawa mo. Kasi yung ginawa mo, yun yung magpapatunay kung anong klaseng pananampalataya meron ka. How do our works reveal our faith? So, paanong pinapakita ng ating mga gawa yung ating pananampalataya? Matthew chapter 7, verse 16 to 17. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Ayan. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan? O ng mga igo sa mga dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga, ngunit ang masamang puno ay masama ang bunga. So, pinapatunayan lang nito kung anong klaseng pananampalataya ka, makikita sa gawa mo. Okay? So, hindi contradicting yun. Actually, complementary sila. Sinusuportahan nila yung isa't isa. So, balik tayo dun sa Daniel. Ano yung nakita ni Daniel na nangyari dun sa Heavenly Sanctuary nung sometime after the division of Rome into the European nation? Naalala niyo yung estatwa, di ba? Yung Greece, yung Babylon, yung Persia, yung Greece, yung Rome, tapos pagdating sa huli, yung divided Europe. So ito yung nakita ni Daniel doon. Daniel chapter 7 verse 9. Habang ako ay nakatingin, may mga tronong inilagay, at ang matanda sa mga araw ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng niyebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy, at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. So, nung pinakita ng Panginoon kay Daniel, yung future, yung hinaharap ng mundo, ng earth, ipinakita niya yung pagtaas. Di ba? Yung rise ng Babylon, Persia, Greece, saka Rome. At ginamit niya yung 10 horns din para ipakita yung pagkakahiwa-hiwalay ng Europe. So, nung matapos ipakita kay Daniel yan, ang nakita niya, naghahanda doon sa langit, inihahanda yung trono. Diba? So, bakit inihahanda yung trono? Ito yung nakalagay sa verse 10. May dumaloy na isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom at ang aklat ay nabuksan. So makikita natin yung timing dito. Natapos na yung Rome, dumating na yung divided Europe, at sa panahon ng divided Europe, doon inihanda yung hukuman at inihanda para sa paghuhukom at ang mga aklat ay nabuksan. So timing-wise, makikita natin dito, di ba? Kung kailan nagsimula yung investigative judgment. Si Daniel, sinabi niya, after ng divided Europe, di ba? Just before na tumama yung bato, inihanda na yung hukuman para sa paghukom at binuksan na yung mga aklat. Ibig sabihin, nagsimula na yung investigasyon. Pag pumunta tayo sa Revelations chapter 6 verse 7, si John, pareho din yung sinabi niya. Pag sinabi natin Revelations 14 verse 6 to 7, alam natin ito yung first angel's message, di ba? Ano yung first angel's message? Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come, and worship Him who made the heaven, the earth, the sea, and the springs of water. So ang sinabi ni John dito, for the hour of His judgment has come. Dumating na ang paghukom. So kay Daniel, piniprepare pa lang yung hukuman, di ba? Magsisimula na yung paghukom, binuksan na yung aklat. Pagdating kay John, dumating na yung paghukom. So malinaw sa Biblia, yung ating itinuturo na yung investigative judgment, nagsimula na.
Akala natin nagsimula ito, di ba? Somewhere o sometime na nagkaroon ng divided Europe just before na dumating yung bato. Pag tinignan pa natin sa Daniel 7, Daniel 8, makikita natin na yun ay nagsimula ng 1844. No more specific date. Okay? So, important question. How can we make sure that He will be our advocate and thus win our case in the judgment? So, napag-usapan na natin kanina na si Kristo, siya yung tagapagtanggol. Di ba? Siya yung defense attorney. Ang question is, nakakasigurado ba tayo na yung kaso natin kasama doon sa hawak ni Kristo? So, ang question dito is, paano tayo makakasigurado na si Kristo nga yung ating defense attorney? Yeah? So, ang sabi sa 1 John chapter 2 verses 1 to 6, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Pinagpatuloy pa, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. Ito na yung sagot. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At nagsasabing, kilala ko siya. Ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. So, ganito yung sinasabi sa Matthew 7, di ba? Matthew 7:21. Kung isang tao nagsasabi na kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ang tawag sa kanya ay sinungaling. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi kita kilala, di ba? At ang katotohanan ay wala sa kanya. Pero yung mga sumusunod, sino mang tumutupad sa kanyang salita, yung pag-ibig ng Diyos, tunay na naganap sa kanya. At sa bandang huli, sinabi, sa pamamagitan nito ay nalalaman nating tayo ay nasa kanya. So sa pamamagitan ng ano? Ano yung sinabi kanina? Sa pamamagitan ng kung tumutupad ka sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi, kung tumutupad ka sa salita ng Diyos, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. So kung sumusunod ka sa sinasabi ng Diyos, malalaman natin na tayo nasa Kanya. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanya paglakad. So ibig sabihin, yung mga taong si Jesus yung may hawak ng kaso nila, consistent yung buhay. Kung ano yung sinasabi nila, yun yung ginagawa nila. Kung sinasabi nilang kilala nila si Jesus, sila din ay tumutupad sa sinasabi ni Jesus. Kung magkaiba yung sinasabi nila sa ginagawa nila, ang tawag sa kanila, sinungaling. At ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, hindi niya hinawakan yung kaso nila. Di ba? Kasi hindi kanya kilala. Hahawakan niya lang yung kaso mo kung kilala ka niya. So, John 15 verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Sa Proverbs 28 verse 9, one who turns away his ear from the hearing of the law, even his prayer is an abomination. Very strong language, di ba? So, pag tayo, yung ating mga tenga ay inilayo natin o hindi natin pinakinggan ang mga utos ng Diyos, yung mga dasal natin, ang sabi, abomination. Ano yan? Karumal-dumal. Yan. Okay, so ito na yung last page natin.
Meron kayong questions sa napag-aralan natin bago tayo mag-quiz? Wala. Walang question? Walang question. Okay, malinaw? Kanina. So, ibig sabihin, hindi lahat perfect sa quiz. Madali lang yung quiz natin ngayon. Yan. Okay, just let me know kung hindi nyo mabuksan yung yung link. Wala rin sa akin. Hindi ko makita. Hindi mo makita? Hmm. Ipadala ko ulit yung link. Yan.